Okay, umagang kay ganda po sa inyong lahat at umagang nawa ay punong-puno ng pagpapala ang atin po maranasan, siyempre sa presensya ng Panginoon. Ngayong umaga po ay nais ko pong ipabatid sa lahat na dahil po sa pagtaas ng nagpo-positibo sa COVID-19 ay marahil tayo po ay makikiramdam kung ito po ay magpapatuloy na magiging mapanganib at banta sa ating kalusugan, bagaman ang marami po mga simbahan ay nagkakaroon na ng religious gathering. Para sa akin po ay baka po tayo ay manatili pa rin sa ganitong sitwasyon. Ano po, upang lalo po nating mapag-ingatan ang ating kalusugan. At nais ko rin pong ipaalala mga kapatid na panalangin po natin na tayo po ay hindi maging complacent sa ating kalalagayan. Ako'y nangangamba na baka naman pag dumating na ang pagkakataon na tayo po ay pwede na at malaya ng magsama-sama, sana naman po hindi tayo makontento sa ating mga tahanan. Dahil maliwanag ang pahayag ng banal na kasulatan sa Hebreo, na wag nating kaliligtaan ang pagtitipon tulad ng ginagawa ng iba. Sa halip, tayo ay magsasama-sama, tayo mag-aaralan upang patuloy na palakasin ang loob, maging ang pananampalataya ng isa't isa. Okay. Patuloy po ang ating pag-aaral sa serye ng ating talakayin mula po sa buhay at ministeryo ni Prophet Elisha. At last Sunday, isa sa magandang aral na natutunan natin kay Elisha ay ang magandang attitude na kanyang ipinamalas o kanyang ipinakita pagdating sa Christian service. Maalala niyo po, nakita natin ang ilang mahalagang bagay, nung ating pong tinalakay yung problem of naturalism. Naalala niyo po mga kapatid na when we say naturalism, ang ibig sabihin nito ay ito po yung pagkilos o action, inclination, or thought based only on natural desires and instinct. Maaaring ito ay maging kumbaga ay mapanganib din ito sa ating mga mananampalataya na tayo ay naniniwala sa Diyos pero hindi natin pinagtitiwalaan ang kanyang salita. At nakita natin nung si Elisha po ay tinawag ng Diyos, ay napakaganda ng kanyang tugon. Dahil apat na bagay ang makikita natin. Unang-una, yung kanyang willingness, yung kanyang readiness or preparedness, at yung kanyang pagiging aggressive, at yung kanyang firmness pagdating po sa pagtugon sa tawag ng Panginoon. And last Sunday, isa ho sa lesson na tumatak sa aking isip ay ito. As a Christian, the best way to defend our doctrine is by accepting it, by announcing it, and by acting in it. So yan po yung ating natutunan. Kaya nga napakaganda ang paalala ng salita ng Diyos na tayo ay huwag maging tagapakinig lamang. Kasi kung tagapakinig lamang at hindi natin isinasabuhay ang mga salita ng Diyos, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, napakahalaga na yung ating belief ay nagmamatch sa ating behavior. Amen po ba mga kapatid? Yung ating belief ay kumbaga ay umaayon at tumutugma sa pag-uugali na ating
ipinamamalas, hindi lamang sa ating kapatid sa Panginoon, lalo tigit sa ating mga kaibigan diyan po sa ating community. Ngayong umaga, tulad ng aking ipinangako, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa bitterness. Okay? So, ang background po ng ating text, kaya nga ang title ng ating message, The Problem of Bitterness. At ang background po ng passage na ito, kung matatandaan ninyo, pagtawid ni Elisha sa Jordan River, at pagkatapos makipag-usap sa mga propeta na taga roon, may ilang mamamayan ng Jericho ang nakipag-usap sa kanya at inihayag nila ang kanilang matagal ng problema tungkol sa hindi magandang water system at ang nagiging epekto nito sa kanilang kabuhayan. Okay? So babasahin po natin ang 2 Kings chapter 2, 19 to 22. Okay, ang sabi po dito, verse 19, Now the men of the city said to Elisha, Behold, the situation of this city is pleasant, as my Lord sees. But the water is bad, and the land is unfruitful. Verse 20, he said, Bring me a new bowl, and put salt in it. He said, so they brought it to him, verse 21, then he went to the spring of water and threw salt in it and said, Thus says the Lord, I have healed this water from now on, and neither death nor miscarriage shall come from it. And then verse 22, the last verse, And the water has been healed to this day, according to the word that Elisha spoke. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa aming pong pag-aaral, ngayong umaga ng inyong salita, mangusap po kayo sa amin. At anumang mga suliranin na may kaugnayan sa bitterness, I pray in the mighty name of Jesus, na maging totoo at maging bukas ang puso namin upang makita ang problema na maaaring humahadlang o nagiging sagabal sa aming maayos na takbo ng aming buhay espiritual. Pangunahan mo po kami, O Diyos at Gabayan, sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mula sa passage na ito, mga kapatid, papamagatan po natin ang ating pag-aaral, as I have said, the problem of bitterness. And there are three aspects of these miracles na ating pong bibigyan ng pansin. So, tatlong bagay ang ating bibigyan ng pansin dito po sa maiksing kwento na ating binasa. Una is the report communicated to Prophet Elisha. So, nagbigay po ng report yung mga taga Jericho kung ano ang sitwasyon. Then the second point is the requirements to carry through by the people. No? And then thirdly, the remedy or cure for the problem. So, the report, the requirements, and the remedy. At ngayong umaga, mga kapatid, in summary, isang mahalagang katotohanan ang nais kong tandaan natin bago natin talakayin ang paksang ito. Ano yung katotohanan yon? So, nais ko pong ipabatid sa inyong lahat that bitterness can be destructive. No? Bitterness can be destructive. So, unahin po natin ang unang punto ng ating pag-aaral. Ano? Tingnan po natin yung report na i-communicate kay Prophet Elisha. Dito po yan sa verse 19. Ulitin ko po yung talata at ang sabi dito, Now the men of the city said to Elisha, Behold, the situation of this city is pleasant. Napakaganda ng lupain kung ito ay iyong titingnan.
Sabi niya, ano? But the water is bad and the land is unfruitful. Now, tinignan ko sa ibang translation, anong ibig sabihin, the water is bad? Sa King James Version, ganito po ang nakalagay, the water is not and the ground barren. Marami ang tubig at hindi mataba ang lupa. Kaya sa halip na ito ay nagiging mainam at mabuting paghalamanan, ito ay nagsisilbing isang ilang. Walang nabubuhay na halaman. So, at sabi ng maraming mga Bible teachers, ang ibig sabihin ito po ng the water is bad, ang ilog na dumadaloy dito ay mapait. May kapaitan. At ito ang dahilan kung bakit ang lupain, bagaman ito ay sagana sa maayos at magandang ilog na kung titingnan, yung mga halaman na kanilang itinatanim ay namamatay at hindi ito nagiging kapaki-pakinabang. So napansin po natin, ito ay literal, pero may mga aral tayong makikita at matututunan sa bagay na ito. So sa kanilang report, makikita natin yung acknowledgement of all the facts. Nakita nila ang katotohanan. Nakita nila ang kanilang sitwasyon. Mga kapatid, ako'y naniniwala. Yung bitterness po, mahirap yung makita eh. Mahirap po yung ma-detect. Katulad na lamang dito, sabi diyan, the city is pleasant as my Lord sees. Napakaganda kung titingnan. Napaka-ayos sa panlabas na paningin, pero meron pala itong malalim na epekto at may malalim na hindi magandang resulta sa kabuhayan ng mga taga Jericho. Wala silang mabuhay na pananim, unfruitful and unproductive. Mga kapatid, alam niyo po ba na ganito rin ang nangyayari sa buhay ng isang tao na mayroong inaalaga ang bitterness sa kanyang puso? Kung titingnan mo, okay lang. But deep inside, something is wrong. So, what makes a person bitter? No? Paano nga ba isang tao ay nagiging bitter? Na ayon sa talata, at sabi ng ilang mga Bible teachers, ay yung pagiging bad ng water system, ang ibig sabihin po niyan, mapait ang tubig na pinuproduce. Hindi ko alam kung anong dahilan. Walang sinabi kung bakit ito ay nagiging marumi. Pero kung natatandaan niyo po, itong Jericho, katabi po ito ng Jordan River. Naalala yung Jordan River na ayaw maligo ni Naaman dahil madumi yung tubig doon? Maaaring siguro may kaugnayan yon. Pero itong river sa Jericho, hindi po ito yung binabanggit na Jordan River. So madumi, mapait, at hindi kapaki-pakinabang. Sa aking palagay, ganito talaga ang nagiging epekto ng bitterness, lalo na kapag ito ay dumadaloy sa puso ng isang tao. Kaya naman, sabi nga ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4 verse 31, no? Unang-una na sinabi ni Apostle Paul, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. No? Sabi niya, alisin ninyo, let all bitterness, lahat ng pait, lahat ng galit, lahat ng puot, lahat ng pag-aaway, paninirang puri, ay inyong alisin. No? Talagang hindi ho magiging maganda ang epekto ng bitterness. Hindi lang ito sa lupain, kundi mismo sa puso at sa buhay ng isang tao. Meron po ba kayong kilalang tao na masyadong bitter? Siguro, nakikita na natin, no? Marami na tayo na nakahalubinong tao na talagang bitter. At baka mismo, isa tayo sa mga tao hanggang ngayon, kahit tayo mananampalataya na, ay meron pa rin bitterness sa ating puso.
Ano? Maybe, maaaring ito po yung bitterness sa Diyos. Di ba? Maaaring sinisisi ang Diyos for bad things that have happened to them. O ano pa? Maaaring ito ay bitterness sa asawa. No? Blaming them for what they had done to them. Kaya nga minsan, because of bitterness, sa pagitan ng mag-asawa, minsan ito'y talagang nagiging dahilan ng madalas sa pag-aaway at minsan humahantong talaga sa paghihiwalayan. Pero nagsisimula lang yan sa bitterness. Maaaring ito naman ay bitterness sa pagitan ng magulang o ng anak at magulang o magulang at anak. No? Maaaring sinisisi ang mga magulang because of irresponsibility. Maaaring ito ay bitterness between the employee and the employer because they didn't get the promotion they thought they deserve. Hindi po ba mga kapatid? Ang daming pwedeng pagmulan ng bitterness. At siguro mas magandang tingnan muna natin what bitterness really is. So, what makes a person bitter? Bakit nga po ba ang isang tao ay nagiging bitter o nagkakaroon ng bitterness? No? Sabi nga dito, when we think someone has sinned against us, nagkakaroon tayo ng resentment o yung tagong galit towards that person, which can turn to bitterness. Yun daw pong bitterness, nagsisimula lang yan sa resentment. Maaaring nagsimula, nagtampo ka, hanggang sa nainis ka, hanggang sa nagalit ka. Ano? At dahil nandun na yung galit, naghihintay ka na mag-apology yung tao na nagbigay sa iyo ng hindi magandang treatment o pananalita o anumang bagay na hindi magandang ginawa niya sa iyo. Ihintay mo yung kanyang mag-apologize sa iyo. Pero hindi naman niya ito ginawa. Kaya dahil hindi niya ginawa yung apology, nagkakaroon tayo ng unti-unti yung resentment lumalalim against that person. No? So, ano pong nangyayari? Nadidevelop pala ang bitterness. Dahil ito yung idea na natutunan natin, ito yung alam natin, pumasok sa isip natin, before we can forgive someone, they have to apologize. Yun ang ating pagkakaalam eh. Bago ako magpatawad, dapat humingi siya ng tawad. Diba? Paano kung yung tao, hindi niya alam na may nagawa siyang mali sa'yo? Paano yung isang tao, hindi siya aware na nakasakit pala siya ng damdamin mo? At iniintay mo siya na humingi ng tawad, nalapitan ka niya at mag-sorry sa'yo, pero dahil hindi niya alam na may nagawa siyang mali, ano nangyayari? Habang tumatagal ang panahon, nadidevelop po yung bitterness. So, when someone sin against us, and we wait for an apology, if we don't get it, we get bitter toward that person. So, ang tanong, paano kung hindi naman nare-realize na isang tao na siya ay nagkasala sa iyo? Or actually, hindi naman talaga siya nagkasala sa iyo. Pero ang isip mo, may mali siyang ginawa sa iyo. Pagkatapos, siyempre, hindi siya nag-apologize. At naghihintay kang mag-apologize, pero hindi niya alam, may mali siyang nagawa sa iyo. Kaya, hindi mo talaga maasahan na siya mag-apologize. So, ano mangyayari? Ano mangyayari? Magkakaroon ka ng resentment at sa katagalan ay magiging bitterness na yan sa iyong puso. Tulad ng sinabi ng ating passage, napakagandang tingnan ang lupain kung titingnan sa panlabas, hindi mo siya kakikitaan ng problema. No? Dahil ang bitterness ay nakatago yan at hindi agad nakikita. Pero ang taong mayroong bitterness na inaalagaan sa puso, sabi ng ating talata,
Kapag ikaw ay mayroong bitterness, nagiging unproductive ka, unfruitful ka, at barren. So, it doesn't matter if someone has actually sinned against you or not. It is the perceived sin that causes bitterness. Yung pag-iisip na may nagawang kasalanan o pagkakamali sa isang tao, na iningatan mo sa puso mo, itinatak mo sa puso mo, yan po ang nagiging sanhi ng bitterness. So, mga kapatid, bitter ka ba? May mga tao ba na nakapanakit sa'yo? Na sa palagay mo, may kasalanan na gawa sa'yo? At yung inaakala mong pagkakamali ay kinimkim mo ng matagal na panahon sa puso mo na ngayon, bitterness na. Okay? So, dapat ano po natin yan? Dapat ay maging maingat tayo patungkol dyan. Okay, so bahagi ng kanilang report yung acknowledgement of the facts. Pangalawa, bahagi pa rin ng report nila yung admission of inability. Yung pag-amin na wala silang kakayanan na bigyang lunas yung kanilang problema, yung bitterness. Alam nila na kung panlabas lamang ang pagbabasihan, napakaganda ng lupain ng Jericho. Pero ang problemang nakapaloob dito, alam nilang wala silang kakayanan para malunasan ang problemang ito. Ganon din ang napakahalagang nakikita natin, no? Na kapag mayroong problem of bitterness sa ating mga puso, mahirap ding solusyonan ito at kakailanganin talaga natin ang tulong ng Panginoon. So, kaya mahalagang maunawaan natin, what are the characteristics of bitterness? How can you tell if someone is bitter? Paano masasabi na ang isang tao o ikaw mismo pala ay meron ng bitterness sa iyong puso? Sabi po ng isang aklat na akin nabasa, when you are bitter about something or someone, you can remember every detail. Maaalala mo ang bawat detalye, ang salita, ang sinabi, ang tono, ang paraan ng pagsasalita, ay tandang-tanda mo yung oras, yung lugar kung saan nangyari. You know exactly what happened. So bitterness remembers details. No, yan po yung malalaman mo na kapag meron na palang bitterness sa puso mo, yung lahat ng sakit na nagawa sa iyo ay alam mo, tanda mo ang bawat detalye. Because you have reviewed it over and over in your mind 1,000 times. Kapag mabubuting bagay, hindi ganyan ang ating pag-aalaala. Pero kapag may maling bagay o masamang bagay o pagkakasalang nagawa sa atin, no, ito ay naaalala natin. At masasabi natin na nandiyan na yung bitterness kapag ito ay hindi naaalis ang detalye, kapag ito'y nanunood palagi, kapag ito'y naglalaro sa iyong isipan, then you become obsessed with it. So, paano malalaman? Maliwanag po yan, no? Malalaman mo na meron na palang namumuong bitterness sa iyo kapag yung mga iniisip mong pagkakamali o kasalanan na gawa sa iyo ay binabalik-balikan mo ng paulit-ulit at ang bawat detalye ay natatandaan mo. So, ang tanong ko lang mga kapatid, meron ka bang naaalala tao na nakagawa o nakapagsalita na masakit sa iyo? No? Na hanggang ngayon, napakahirap para sa iyo na ito'y makalimutan. At napakahirap para sa iyo na ikay magpatawad. So, kapag ito ay naalala mo pa, no? Kahit panahon pa ng hapon yan, malamang merong bitterness na nakapaloob doon. Alam niyo, sabi ni Frankenstein,
Sabi ni Frankenstein, bitterness is a monster which turns on its creator and causes internal damage beyond compare. No? Yung daw pong bitterness ay isang monster, ano, na parang inalagaan mo at sa bandang huli, siya mismo ang sisira sa iyo. Kaya alam nyo, napakapanganib para sa mga mananampalataya na magkaroon tayo ng bitterness. At napakahirap din sapagkat ang bitterness hindi natin nagdi-detect. Dahil sa paningin natin, okay naman ako, wala naman akong problema. Ano, katulad ng lupain, nakita natin kung titingnan mo, walang problema. Pero ang laki ng problema, bakit? Because of that bitterness, nagiging barren, nagiging unproductive, nagiging unfruitful. Hindi tayo nagiging kapaki-pakinabang sa Panginoon. That's why, sabi nga ni Paul, let all bitterness be put away from you. Alisin. No? Paano aalisin yan? Ano? Then, based on the report, pangatlong bagay na nakita ko, yung napakagandang attitude ng mga taga-Jericho, yung kanilang appeal for help. Makikita natin ang kanilang paglapit kay Elisha para humingi ng tulong. Wala talaga tayong magagawa para malunasan ang bitterness at kapag ito ay matagal ng panahong naaalagaan at naninirahan sa ating mga puso, kakailanganin natin ang tulong ng Panginoon. No? Kakailanganin ding matukoy kung ano ang sanhi, ano ang dahilan. So, why do we become bitter? No? Kasi kung minsan akala natin we have right to be bitter. Karapatan natin yun, no? Kaya karapatan nating magtampo, karapatan natin magalit, pero mga kapatid, yung karapatang yan, ano, kapag yan ay nagtagal, ay nauuwi sa kasalanan. Hindi dahil sa malalaking kasalanan nagawa sa atin, kaya tayo nagkakaroon ng bitterness. Pero nagiging bitter tayo dahil yung mga taong yon, no, na nakakapanakit sa atin, sabi ko nga kadalasan ay mga taong malapit sa atin. Kaya those close to you, no, yung mga taong malalapit sa iyo, the most likely candidates for bitterness are your husband, your wife, your mother, your father, your children, brothers, sisters, no? Boss, co-workers, friends, family, relatives, fellow Christian, church member, and sometimes even God. No, bitterness is based upon how close the sin and the sinner to us. Hindi kailangan malalaking kasalanan ang magawa sa atin para tayo ay maging bitter. Kadalasan, yung maliliit na pagkakamali, tandaan nyo halimbawa, yung mga jokes na hindi mo nagustuhan, yung hindi maingat na pagkilos at pananalitang ikaw ay nasaktan, yung feeling mo na napahiya ka, feeling mo na naging maliit ka, parang na-insecure ka, feeling mo na hindi ka pinahalagahan, dahil dito, sa isip mo, you have the right to be bitter. Sila ang may nagawang pagkakamali sa iyo. Hindi naman sila nag-apologize o nag-apology. Mukhang hindi rin sila nagsisisi sa kanyang ginawa sa iyo. Wala ka rin nakikitang pagbabago sa kanilang behavior. Ano nagiging result? Sa puso mo ay nagkakaroon ng bitterness. No? Kaya lang mga kapatid, ang taong mayroong bitterness sa puso ay siya lagi ang lugi. No? Ang taong mayroong bitterness sa puso, parang yang, sabi nga ay para daw po yung cancer na unti-unti kang kinakain. So kung ito'y nakatamak na sa puso mo, napakahirap na itong alisin. Kakailanganin po yung natawag na inner healing. Kinakailangan na talaga rito na mag-intervene ang Panginoon
kumilos ang Diyos para maputol at malagot ang bitterness na yan, na napakadaming inihahasik na hindi magagandang bagay sa buhay natin. So, kaya nga sabi ko, very destructive, no? Very dangerous, very poisonous ang bitterness. Kaya nga, maraming Kristiyano, maraming mga mananampalataya, kahit talagang tayo matagal ng mananampalataya, hindi natin alam, bakit tayo hindi nagagamit ng Diyos? Bakit nagiging unproductive ang buhay natin? Bakit ganito lang tayo since na tayo ay maging mananampalataya? Until now, baka mga kapatid, we need to check our hearts. Kinakailangan magkaroon tayo ng spiritual check-up. Kailangan natin ipa-check up sa Diyos ang ating puso. Kasi pag mayroong bitterness, marami pala itong sinisirang bahagi ng ating buhay. Okay? So doon sa report, napakaganda ng ating nakita. They acknowledge the facts. Pangalawa, anong ginawa nila? Nalimutan ko ata, no? Yung pangatlo, they appeal for help. And then yung pangalawa, napakaganda, yung admission of their inability. No, napakaganda. Minsan mga kapatid, kinakailangan po natin gawin ito. Aminin natin na napakalaking panganib ang bitterness. And then, we need to admit na hindi natin kaya itong bigyan ng remedy sa sariling pamamaraan lang natin. Kailangan din po natin mga kapatid na humingi ng tulong. At ito nakita kong magandang example or pattern sa buhay ng mga taga Jericho. Kung kaya sa bandang huli nakita natin nagkaroon ng cure, nagkaroon ng remedy. Pero bago yung cure and remedy, yung pangalawang bagay na nakita ko rito is the requirements, no? Na kailangang i-carry through ng mga taga Jericho. Ano yung requirements? Sa verse 20, ganito ang sabi ni Elijah, and he said, "Bring me a new bowl and put salt in it." So they brought it to him. So, ano ang hinihinging requirement ni Elisha na dapat isagawa ng mga tao para masolusyonan ang problema ng bitterness? Dalawang mahalagang requirements ang aking nakita. Ang una po, sabi niya, dalhan ninyo ako ng bagong, ano ngayon? Bowl? Mangkok? Mangkok ba yun? Dalhan niyo ako ng bagong mangkok. Bakit kaya kailangan bago? Di ba pwede namang use na? And then sabi niya, yung pangalawang requirement, lagyan niyo ng asin. No? Okay? So, anong ibig sabihin nito? Paano ba kadalasan hinaharap ng marami ang problema ng bitterness? Ano ba mga approaches? So sabi ni Elisha, nung hiningi po niya yung bagong mangkok, sabi niya, Elisha demand for new approach. Pagdating na po sa bitterness, kailangan meron tayong new approach. Kasi iba-iba ho ang mga approaches kapag ang isang tao may bitterness. Una, yung tinatawag nilang physical approach. Paano ba yung physical approach? No? Yung bitterness, they keep it inside. Ang tawag nila, no? Iniingatan nila yung bitterness. At ang kanilang sinasabi, isang araw, lilipas din yan. Isang araw, mawawala yan. So, when you do it, kapag iningatan mo yung bitterness, it will make you sick. Alam niyo po ba yun? Physically, sick emotionally, psychologically, and spiritually. And eventually, beloved, it can kill you. It's that deadly, mga kapatid. You can see bitterness in the face of a bitter person. Nakita niyo isang tao may bitterness? No? Minsan hindi yan halata. Pero mayroong mga taong sa hilatsa pa lang ng pagmumuka, mahihirapan si Amorsolong ipinta. Bakit? Kasi makikita mo, kitang-kita mo sa aura ng kanyang pagmumuka,
damang-dama mo, andun sa puso niya ang bitterness. So, ang tawag nila dyan is physical approach. Another approach is psychological approach. Ang sabi naman ng mga sa psychological approach, let it out. No? Many psychologists will tell you to go to the person you are bitter against and let it out. Ilabas mo, don't keep it in. No? Share it. Why keep it in and make yourself sick? Let out. Let it out. Get everybody else sick. Hayaan mo sila. No? Okay lang ba na ikaw lang masasaktan? Dapat damay-damay na. No? Damay-damay na. So, sabi nila, psychological approach. So, physical approach, keep it inside. Psychological approach, let it out. Logical approach, let it go. No? Hayaan mo na lang yan. No? Time will come, lilipas din yan. Mga kapatid, hindi naman ganun na nangyayari. Diba? Kapag meron kang bitterness sa isang tao, apektado ka. Sa ayaw mo siya gusto. Sa aminin mo siya hindi. Maaaring hindi mo nakikita ngayon, pero sa pagdaan ng panahon, malaki ang sira na gagawin ng bitterness sa buhay mo. And what is the new approach? Bakit kinakailangan new ball? Bakit kinakailangan new approach? The new approach is spiritual approach. No? Kung ang logical, let it go, ang spiritual approach, dig it up. Dig it up. Kinakailangan ito'y bunutin. Kasi ang bitterness ay parang ugat yan. Hindi pwedeng pinuputol-putol mo lang yung mga sanga. Dapat kung gusto mong totally mawala, simulan mo sa ugat. Sabi ng Bible, Hebrews 12:15, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. No? Sabi niya, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumisibol. So, kailangan talaga, you dig it up. Bunutin, sabi ng Panginoon. Alisin. No? Yan ang the number one requirement. Ready po ba tayo na gawin yan, mga kapatid? No? The second requirement, bring me a new bowl and put salt in it. So, they brought it to him. So, Elisha demand not only for new approach, but new antidote. And what is that antidote? Sabi niya, put salt in it. What was the salt represent? No? Sa palagay ko, ang salt na binabanggit sa talatang ito ay maaaring tumutukoy sa salita ng Diyos. Tumutukoy ito sa salita ng Diyos. That's why in Ephesians chapter 4, verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap nyo'y yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakaririnig. So mga kapatid, napakagandang paalala yan. No? Gamitin natin ang salita ng Diyos. No? Gamitin natin ang salita ng Diyos at ito ang magiging dahilan, no? Para tayo ay mabunot yung bitterness within us. Sabi ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ano pa sabi ng Panginoon? Thy word have I hid in my heart. Iingatan ko ang salita mo sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Mga kapatid, salit na bitterness ang alagaan natin. Salit na bitterness ang ingatan natin sa ating puso. Bunutin natin ito. Ilagay natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na ang bitterness ay harapin natin from the spiritual standpoint. Ito ang new approach, no, dapat natin gamitin. Kaya sabi ni Elisha, bring me a new bowl. Hindi lang new approach ang kailangan, kundi new antidote. Ito ay ang pagsunod natin sa mga prinsipyo at teaching ng salita ng Diyos. Okay? So, nasusundan niyo po ba ako? Ang unang punto na ating binigyan ng pansin is
the report. No? Pangalawa is the requirements. Ngayon, ang panghuling punto, pangatlo, is the remedy or cure for the problem of bitterness. In verse 21 to 22, basahin ko uli, at ang sabi dito, then he went to the spring of water. Elisha went to the spring of water and threw, salt in it and said, thus says the Lord, I have healed this water from now on, neither death nor miscarriage shall come from it. And verse 22, so the water has been healed to this day, according to the word that Elisha spoke. So bago natin talakayin ang lunas, mga kapatid, mahalagang maunawaan din natin kung ano ba ang pinsalang maaaring gawin ng bitterness sa ating buhay. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang bitterness ay may 6 na masasamang epekto na pwedeng magawa nito sa ating buhay? Kaya kung alam mong napakasama o nakakasama ito sa iyo, kung alam mong ipapahama ka nito, huwag mong alagaan ito sa iyong puso. Please. No? Dahil kapag inalagaan mo ito, para ka nag-alaga ng ahas, na sa bandang huli, ito rin ang papatay at magpapahamak sa iyo. Napakarami ng mga tao na namuhay na mayroong bitterness. Nasira ang relasyon ng pamilya. Nasira ang kinabukasan. Nasira ang buhay. Nasira ang maraming aspeto ng buhay. Kaya please, mga kapatid, suriin yung mabuti at magpakatotoo tayo kung mayroong problema ng bitterness. No? Tingnan natin paano natin ito aayusin. Sabi ni Elisha, kailangan new approach, kailangan meron tayong spiritual approach na gagawin. Base sa banal na kasulatan. Now, tingnan natin. There are 6 things bitterness will do to your life. Ano-ano yan? Una, tandaan mo, kapatid, bitterness will devastate your devastate you spiritually. No? Ulitin ko, bitterness will devastate you spiritually. Ano ibig sabihin? Sisirain ka nito. Spiritually, ang mga taong bitter, paano ka magkakaroon ng maayos na spiritual na buhay? No? Para makapag-alaga ka ng bitterness, kakailanganin mong ikaw ay namumuhay ng ayon sa laman at hindi ayon sa espiritu. At bilang Kristiyano, araw-araw, ay may choices tayo na mamuhay ayon sa laman o mamuhay ng ayon sa espiritu. If you have unresolved bitterness in your life, you are not right with God. And you are not walking in the Spirit, but walking in the flesh. So mga kapatid, kapag ikaw ay may bitterness, ang ibig sabihin niya, hindi maayos ang iyong kaugnayan sa Diyos. Kasi hindi pwedeng magkasama yung bitterness at yung iyong, sabihin na natin yung flesh at saka yung spirit. Hindi pwedeng magkasama yan. That's why sabi nga, ang pruweba in Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Ito yung mga bagay na nawawala sa iyo as long na ikaw ay bitter. Wala niyan. Hindi ka pwede magkaroon ng joy kapag may bitterness. Hindi ka pwede magkaroon ng love. Hindi ka pwede magkaroon ng peace. Kaya minsan, ang iksi ng pasensya mo, walang faith. No? Sabi dito, holding bitterness is walking in the flesh. Pag may iniingatan kang galit sa puso mo, isang ibig sabihin nito, ikaw ay namumuhay sa paraan ng sanlibutan. No? Yan po malinaw, no? Dahil po sa bitterness. Mga kapatid, lahat tayo sa LHC GCFC family
ay nagnanais na lumago sa biyaya ng Panginoon. Nagnanais din tayo lumago ang LHGCFC family. Amen po ba? Pero hanggat may inaalagaan kang bitterness, ano mangyayari? Patuloy na magiging unproductive, unfruitful ang ating buhay, ang ating paglilingkod para sa Panginoon. No? Mananatili tayong, kumbaga, bansot sa ating spiritual na buhay. Hindi tayo lalago kapag mayroong bitterness. The second na epekto ng bitterness, sabi dito, bitterness will destroy you physically. Ano? Tandaan mo mga kapatid, para tayo kasi gano'n, para itong machine, kapag yung makina, tuloy na tuloy ang takbo, ano? Tuloy na tuloy, sa lifestyle natin nandan yung bitterness, it enters into your subconscious mind. And it runs while you're sleeping, while you're eating, while you're watching TV, talking to a friend, and medical, kung ano-ano pa. Kapag ang bitterness ay nandiyan sa puso mo, tuloy-tuloy yan. Bitterness has been medically linked to iba't ibang mga sakit. No? Mga physical problems natin, high blood pressure, cardio disorder, ulcers, and even insanity. Pwedeng panggalingan ito o pagmula nito ng bitterness. Kaya mga kapatid, sabi nga, 90% of all people in insane asylums could be released immediately, and if they would learn how to forgive or how to be forgiven. No? Pagka natuto talaga tayo magpatawad, natuto tayong i-release, i-dig it up, bunutin yung root of bitterness, doon lang po tayo makakalaya. So tandaan nyo mga kapatid, ba't mo aalagaan ng bitterness kung physically maaari itong makasira sa iyo? Thirdly, bitterness will discourage you emotionally. Papapanghinain ka nito mga kapatid. Ito ang magbibigay sa iyo ng mga disappointment, discouragement, at ito ang minsan magiging dahilan kung bakit ayaw mo na magpatuloy, kung bakit ayaw mo na lumaban sa buhay. It's all because of bitterness. So, wag natin itong aalagaan. Very dangerous pet ito, mga kapatid. No? Hindi mo pwedeng maging pet ito. No? Ito'y hindi harmless. Ito'y harmful. Kaya, kapag tayo ay prisoner of bitterness, no, napakalaki ang magiging epekto nito. So, let the Lord Jesus Christ set you free. Because bitterness will devastate you spiritually, destroy you physically, and discourage you emotionally. Ang laking epekto, ano po mga kapatid? So, bitter ka ba? Aalagaan mo ba yung bitterness sa puso mo? No? Pangapat, bitterness will divide the fellowship. Napakarami na pong sinirang fellowship o pagsasamahan. No? Yung pagsasama-sama ng mga Kristiyano. Minsan may mga Kristiyano kaya ayaw umatid, nandoon si sister. No? Na alam niya sa puso niya, bitter siya. Diba? Marami ganyan. Ayaw umatid ng church, bakit? Ayaw makinig ng mensahe. Gusto sa iba makikinig dahil merong bitterness sa puso. O kahit saang church ka pumunta, kahit sinong tao at mananampalataya makadaupang palid mo, kapag sa puso mo ay naandyan at iniingatan mo ang bitterness, walang lugar na maayos kang pupuntahan. Because bitterness will divide fellowship. No? So let the Lord Jesus Christ set you free. No? Kasi mahirap na ikaw ay maging prisoner ng bitterness. Panlima, bitterness will defile your relationship. Hindi lang po nito sisirain, no?
Ipapahama ka nito. No? Ibubuyo ka nito sa kasamaan, sa hindi magagandang bagay. Diba? Kung ikaw yung merong bitterness sa asawa mo, ano pwede mong gawin? Marami. Kung ikaw ay bitter sa magulang mo, bilang anak, anong pwede mong gawin? Anong nangyayari kadalasan? No? Minsan sa pagre-rebelde, because of bitterness, nagre-rebelde sa magulang. Anong nangyayari? Sinisira ang kanyang kinabukasan. Sinisira niya ang kanyang physical na pangangatawan. Even his spiritual. Kasi yun na nga eh. Talagang ito ang nagwawasak. Kaya napakahalaga mga kapatid na bantayan natin ang ating mga sarili. Kapag naandyan yung bitterness, kumbaga nagsisimula pa lang, kung yan ay tampo pa lang, kung yan ay umaakit sa yugto na nagagalit, naiinis ka na, bantayan mo yan. Kung naiinis ka na at pinaakyat mo pa sa third level, naging resentment na yan. Kasunod, naging anger na yan. Hanggang sa mauwi na pala sa bitterness. At katulad ng ating sinasabi, sisirain yan ang buhay mo. Sisirain yan, papasamain yan ang mga pakikipag-ugnayan mo kahit sa Panginoon. So be sure of this. Bitterness toward anyone, living or dead, will destroy your relationship with God. Alam niyo, may mga tao na yung bagang namatay na yung mga taong kinumumuhian nila, yung muhi, hindi pa rin naalis. No? Napatawad na ng Panginoon sa mga pagkakamaling dulot ng bitterness, pero yung sarili hindi mapatawad because of that bitterness. At mga kapatid, pang-anim na nagagawa ng bitterness na hindi maganda, bitterness will deprive you of a blessing. Nadideprive ka ng maraming blessing. Hindi mo natatamasa, hindi mo na-i-enjoy ang maraming blessing because of that bitterness. Bakit? Lagi ka na lang nega. Lagi ka na lang merong critical spirit to church, sa mga fellow Christian. No? Kaya minsan, hindi mo nakikita ang mga blessing kasi ang tinututukan mo ay ang mga bagay sa nakaraan na nakapalakit sa iyo. So, ano nangyayari? Napapasama ka. Kaya kailangan talaga maremedyohan. No? At ano ginawa ni Elisha, mga kabalid? As remedy to the problem of bitterness, kinuha yung asin, binudbud sa ilog. Naalala nyo, may pangyayari din ito sa Old Testament, si Moises. Nagrereklamo yung mga tao na yung tubig na kanilang iniinom, hindi nila mainom. Because of bitterness, ano ginawa ni Moses? Kumuha ng stick, tinapon doon sa tubig, at nainom nila. Hindi po ba? So, how to remove bitterness? Alam nyo po, simple lang. Sabi nga natin, bunutin ang ugat. The root of bitterness. No? Hindi natin kaya ito sa sarili lamang natin. But by the grace of God, no, magagawa natin. So, naalala nyo, nung sila, ang mga Israelites ay nag-cross sa Red Sea, no, nabigyan ng solusyon. Kaya ito din nasabi ni Paul sa New Testament, let all bitterness be put away from you. So, ano gagawin natin? How do you get rid of bitterness? Paano natin maiiwasan? Paano natin mareremedyohan? Paano natin malulunasan? May tatlong bagay lang po ako isi-share at dito na po ako magtatapos. Number 1, now, remedy for bitterness. Number 1, you need to recognize your bitterness and realize it is a sin. Dapat mong kilalanin na yung bitterness na matagal mo nang inaalagaan sa puso mo, dapat ma-realize mo na ito'y kasalanan. Mga kapatid, ang bitterness ay kasalanan.
Bakit? Ito nagiging daan, bakit ka nagiging unfruitful, unproductive, at nagiging barren, baog, walang pakinabang, walang silbi ang buhay mo sa Panginoon. It is a sin. Focus on your sin of bitterness. Don't look at the offender or the offense, but recognize your own bitterness and, of course, humingi ka ng tawad sa Diyos. Di ba? Kailangan humingi ka ng tawad sa Diyos. Recognize your bitterness and realize it is a sin. Anong gagawin mo ngayon pagka marinig ang message na to? Aalagaan mo pa ba? O pakakawalan mo na? Palalayain mo na ang sarili mo sa bitterness na matagal nang nagpapahirap sa spiritual, sa emotional, sa physical, sa relational, sa napakaraming aspeto ng buhay. Pangalawa, realize that it's your problem. Problema mo ito. Kung ikay may bitterness, hindi ito problema ng taong nakapanakit sa iyo. Kung ikaw ay may bitterness, hindi ito problema ng mga taong maaaring nagkasala sa iyo. It is a choice. Pinili mo na maging bitter ka. So, what you need to do is confess your sin. After realizing that bitterness is sin, you need to confess your sin. It is your sin problem. Bitterness is the sin of the bitter person, not the offender. Hello? Kasalanan ito ng taong bitter, hindi ito kasalanan ng offender. Amen po ba, mga kapatid? Personal na pananagutan mo yan sa Diyos. No? Kung hindi mo siya lumapit mag-apologize sa iyo at nanatili ang puot sa puso mo, kasalanan mo yun. Kasi pinili mong mapuot ka. So realize that it is your problem. Kaya pala ako'y ganito, problema ko yun. Ako mali. Ako ang hindi naging tama. Di ba? So bitter person, palayain mo ang sarili mo dyan. At alam mo, pag ginawa mo yan, napakaraming opportunity, privilege, and blessing na ibibigay ang Diyos sa iyo. Thirdly, confess it as your sin and receive God's forgiveness. No? It is a sin against God. It is evil. It comes from Satan. That's why kailangan mong maranasan yung pagpapatawad ng Diyos. Kapatid, this is the only remedy for the sin of bitterness. Receive God's forgiveness. It is a sin against God. Mga kapatid, uulitin ko, it is a sin against God. No? It comes from Satan. And don't allow Satan na patuloy na i-hold ka para hindi ka maging kapaki-pakinabang sa Diyos. In conclusion, mga kapatid, Jesus is waiting to give you healing. Jesus is waiting to give you forgiveness. Jesus is waiting to give you rest and peace. Tandaan mo, mga kapatid, only Jesus gives victory over the sin of bitterness. God bless you. Maraming salamat.